Anyway, siguro magandang magpagabay tayo dito po sa naging desisyon ng Supreme Court mga kapuso doon sa pagtanggi na bigyan ng temporary restraining order ang kampo po ni Senator Ronald De La Rosa. Nasa Oo. linya natin si retired Associate Justice Adolfo Ascuna, dating Supreme Court Associate Justice at co-framer po ng 1987 Constitution. Constitution. Okay. Justice, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Good morning po. Good morning. Gandang umaga po. Salamat po sa pagtanggap sa aming imbitasyon. Pwede niyo ho ba kaming gabayan? Ano ba ang sinasabi nitong Supreme Court decision? At ano dapat maging postura Ng ng gobyerno. gobyerno kaya ng kampo ni Senator De La Rosa dito po sa desisyon ng Supreme Court? Itong desisyon ng Supreme Court, ibig sabihin yan na walang TRO, ibig sabihin na maaari nilang arestuhin si Bato dahil walang TRO. Ngunit ang question is, maaari bang ipadala na kaagad sa Hague? Opo. Si sa Bato, gaya ng ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang palagay ko, dapat hintayin muna yung ruling ng Supreme Court sa principal kaso dahil itong desisyon na pinalabas tungkol lamang sa pangsamantalang restraining order. Mhm. Nakapending pa rin, sabi ng Supreme Court, yung main issue. Ang main issue po ay ang epekto ng international arrest warrant dito sa Pilipinas. Kung ating hintayin yan, malalaman natin kung kailangan pa ba pagkatapos arestuhin, kailangan pa iharap sa isang local na korte ang inaresto. So, sangayon sa Article 59 ng ating Statute of Rome. Yun po ang palagay ko dapat hihintayin. Ngunit dahil wala na kasing TRO, wala nang pumipigil na tuloy-tuloy na siyang ipadala kung maaresto. Ngunit palagay ko ang ginagawa ng pamahalaan ngayon ay hinihintay muna yung main decision upang malaman kung kailangan pa siyang dalhin sa harap ng isang local court. Okay. Liwanagin natin, Justice, no? Dito sa Supreme Court decision, pwede na hong arestuhin ng gobyerno si Senator Bato pero hindi pa ho siya pwedeng padala ho sa dahig. I-surrender po sa International Criminal Court. Yung ba sinasabi po ninyo? Ang sinasabi ko ay dahil wala ng TRO, kahit ipadala, pwede. Ngunit mas maganda kung hintayin muna yung ruling ng Supreme Court tungkol dyan sa kailangan ba o hindi bago ipadala, iharap mo na sa isang korte. Bakit mas Dito sa maganda atin. po yun? Bakit mas maganda? Kasi kung sinasabi po ninyo, pwede siyang arestuhin, pwede na rin siyang dalhin sa dahig, pero sinasabi ninyo, mas magandang hintayin muna yung decision ng Supreme Court kung dapat ba ay merong local warrant. Bakit mas maganda po yun, Justice? Dahil komplikado kasi ang isang international warrant dahil hindi lamang ito aresto, kundi merong surrender. Itong pagsusurrender kasi, dalawang bagay ang applicable. Merong Statute of Rome na nagsabi na nanatiling mayroong poder ang ICC sa mga bagay na ito. Ngunit sa Statute of Rome mismo, mayroong provision na bago i-surrender, idalhin mo na sa isang local court. Nasa Statute of Rome yan. Yung atin namang sariling batas, Republic Act 9851, nakasabi na ang pamahalaan mayroong poder na ipadala siya kung gusto, may send him over to the ICC. Pero ang palagay ko ay may discretion whether to send or not under that law, no? So
kailangan mapaliwanag ito kung ano talaga ang tungkulin ng isang bansa sa harap ng international arrest warrant. Ay sabi ng Supreme Court, hindi pa namin dinicide yan. So, hintayin meron natin pa, yon. Hintayin natin yon. mas maganda kung hintayin. With finality yon, kailangan naka-appeal na, may decision na rin sa appeal para sigurado justice. Ah, yung TRO, yung TRO, Yes. temporary restraining order, dinilay na yon. Opo. Ngunit yung main decision, Yes. kung whether or not obligado na tayo na ipadala siya, i-surrender siya, nakapending pa sa Supreme Court. Yes, sir. Ganito, Justice. Kung kayo po ang tatanungin, base doon sa batas na may iral sa atin, vis-a-vis yung international warrant, ano po ang dapat masunod? Kailangan ba talaga ng local warrant para maipatupad pa yung ICC warrant? Yun po ang dapat mapaliwanag dahil sa Statute of Rome, sabi, dalhin muna sa local court. Ngunit sa Republic Act 9851 natin, sabi the authorities may surrender. May surrender. Hindi sinabi na ipadala pa. So, conflicting. Mayroong kailangan paliwanag. Kung i-combine ito, may surrender pero ipadala mo na sa local court. Yun po ang palagay ko gagawin ng paliwanag ng Supreme Court sa main decision. At tanging Korte Suprema ang dapat magliwanag po nito. Opo, dahil meron pong pending case, Supreme Court, yung pinahal ni Bato. Yung issue na yan is pending doon sa Supreme Court ngayon. Okay. Pero ang malinaw doon, pwede na siyang arestuhin. Pwede na siyang Wag arestuhin, mo lang oo. agad-agad isusurrender sa ICC. Pwede po yon. Palagay ko pwede siyang arestuhin dahil wala nang restraining order. Pero whether or not Yun nga. ipadala na kaagad, depende sa interpretasyon ng batas. At ito ay pending sa Supreme Court. Pag halimbawa po na aresto si Senator Bato ng mga law enforcement agencies, pwede ba ulit siyang ikustudiyan ng Senado habang hinihintay yung decision ng Supreme Court sa main petition po niya, or dapat nasa kustudiyan na siya ng mga law enforcement agencies din? Ano ho yun? Kung halimbawa po maaresto na si Senator Bato. Maaresto, Oo. okay. Pwede pa po ba Tapos? siyang i-under custody ng Senado o dapat manatili sa kustudiyan ng law enforcement agencies? Hindi na. Kung arestado na siya, ay hindi na siya i-custody ng Supreme Court. Senado. Ng Senado Senado. po. Opo. Oo, arestado na. I-detain siya sa prisuhan. Alright. O sige po. Justice, salamat po sa oras ninyo. Magandang umaga Malinaw po sa yun. inyo. Thank you po sa inyo. Sir, thank you. Good Okay, morning. Good morning to you, thank sir. Si retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna, mga kapuso.